ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sina itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Mas pinaanghang, mas pinatapang, Rapido, Alan Season. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara!
Isang mapayapa at malayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa sempapawid ang inyong Rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man na sangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin, paghimay sa mga isyong napapanahon, pakikipag-usap, pakipaghuntad, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli makabayan, kayo po'y nakikinig dito po sa inyong himpilan sa IWRR International Web Radio Rapido. Good morning, good morning! Good morning mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Rapido Ronel ang ating katandem sa umagang ito mga kabayan. Alam mo ninyo, hindi ko tinakil ang tungkol ho sa Independence Day. Pinalampas ho natin at tinignan ho natin kung anong mga kaganapan. Kanya-kanyang kanya-kanyang pagselebra ng Independence Day. Ang tanong din matagal ng katanungan, every time na dumarating ho ang June 12, tinatanong natin, Rapido Ronel, tayo ho ba ay totoong tuluyan ng malaya? Ayan. Ang tunay na kalayaan ho, makabayan, ay yung wala kang pighati. Yun ang tunay na kalayaan. Pighati sa buhay, pighati sa pananalapi, pagkain, trabaho, ekonomiya, lahat ng bagay, mga kaibigan. Alam mo ninyo, hindi ho tayo malaya sa ganang akin. Paano? Nakamtan natin ang kalayaan, sabi nga ho natin, pero, paano mo masasabing kay malaya? Kung ang kahirapan naman ang sa'yo bumabalot, mga kabayan. Walang trabaho Kaya nga ho, sabi ho natin kailangan mo pa mangibang bansa, mga kabayan ko, para ikaw ay magkatrabaho. Sapagkat dito, mga kaibigan, magkaroon ka man ng trabaho, underpaid ka naman. Paano mo may enjoy ang kalayaan na sinasabi ho natin, mga kaibigan? Biro mo, caregiver ang ating mga kababayan. Nasa Israel, nasa Europa, nasa Amerika, nasa Asia, Middle East. Tagahugas ho tayo ng puwet ng mga dayuhan. Kailan kaya natin mararanasan na tayo naman ay mag-employ ng dayuhan at sila maghuhugas ng puwet natin? Yun ang kalayaan. Yun ang tinatawag nating economic freedom. Na mayroon tayong sariling katayuan na tayo naman ang magiging employer ng iba't ibang lahi. Alam mo yan kasi kasamang from the bondage of the Spanish rule, 300 years. From nagkaroon lang tayo ng kalayaan na political independence na sinasabi ni General Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898. Pero yung nawala yung mga Kastila. sa panahon ng Kastila, sinisilibro yun. Pero from that June 12, 1898 onwards, ay di natin nakamit yung the true economic freedom. Wala. Puro kahirapan ang tinatamuho natin, mga kabayan ko. Sinasabi mong ganyan, pagkatapos ng Spanish rule, andyan yung American. Tapos, mayroon pa tayong, yung mga Americans nga sa panahon na yan, talagang ginamit yung mga natural resources natin, from minahan to Wala namang naging development doon sa mga places ng minahan na yon. Sila din lang ang nagkamal Sila din rin. Andyan na yung American War. Tapos nagkaroon ng World War I at World War II. Wala nahinto-hinto yung Pagkatapos, so to speak naman, pagkatapos nagkaroon nga ng maganda na yung ang tawag dito ay takbo noon nung panahon ng martial law, sa unang martial law. Pero pagkatapos doon sa the middle of the martial rules under President Ferdinand Marcos Sr.,
nagkaroon naman ng abuses. Well, that's a fact. So, tingnan natin ngayon, nandito yung kanyang anak ngayon na president-elect. Sana mababago yung historya ng Pilipinas. Na sa ngayon ay kahit na hindi naman makamtan yung economic, political independence at economic independence ay makatuntong lang naman tayo doon sa kahit 30% Umangat ng yung konti. kalidad ng buhay Yes. natin. Kasi yan ang kaya- sukatan eh. Maganda rito si Professor Nick Melesio. Ay, oo. Ano kaya ang pananaw niya sa kalayaan? Freedom. Ano kaya? Yan ang kaya yan ang ipinaglalaban din. Isine-celebrate natin yearly ang Independence Day. Are we really have this freedom, mga kaibigan? Malayang-malaya ho ba tayo sa anumang mga problema sa buhay? Hindi ho eh. Kaya ako, hindi ko alam ang spelling ng freedom eh. Hindi ko alam ang spelling ng freedom, meaning, hindi ko rin alam ang kahulugan. Kasi freedom kayo ng freedom. Malaya tayo ng malaya, mga kabayan. Hindi ko naman nakikita yung kalayaan. Paano ko i-spell out? Di ba? Kapag perfect na, kapag nakita na ho natin na tayo ho ay tumatamasa ng kasaganaan, that will be the time. Alam ko na yung spelling ng freedom. Hindi ho ba ganun? Hindi yung ganito ho, mga kaibigan, talagang kahirapan ho. Ang taas ho ng gasolina eh. Biro mo, instead na may pupuntahan ho ako, hindi na. Hindi pa ako nakakalayo, ubos na ho yung halos 100 piso mo eh. Paano ka, tapos kikita ka ng maliit lamang sa buong maghapon. Naalala ko yan. Kaninang umaga. Oh. Nag-deliver ng newspaper natin si kasamang Atong. Sabi, hindi ako nakasingil eh. Sabi, babalikan natin pero wala na akong panggas. Sabi niya. Good morning sa iyo dyan, paring Atong. Malayo yung pagsisingilan natin. Pag hindi sigurado, patay tayo sa gasolina. Oh. Sa presyo ng gasolina ngayon, grabe. Kalahati yung presyo ng what's this? Gas. Ngayon yung crude oil, crudo parehas na eh. Mas mura na ata yung gasoline kaysa yung crude oil eh. Mas mataas ba crude oil ngayon? Mas mataas. Hindi, mataas pa rin ang gasolina. Kunti lang, pero halos Kunti lang. kalahati yan. Halos magpantay na. Halos magpantay na. Nakakatakot nga magkaroon ng sasakyan ngayon, mga kaibigan. Parang ano ho yan? Sa Europa, mga kabayan, kumura lang ho ang kotse. Ang problema sa Europa, yung gasolina, mga kababayan. Yun ang mataas. Kaya doon sa Europa, mas madalas ho sa kanila, nakabike, mga kaibigan. Yung yung mga 80 years old, meron pang nung megit 90 years old, exercise ho nila, biking, mga kaibigan. Makikita mo sa streets, mga kabayan ko, kahit saang street ho dyan, sangal-sangal na daan, mga kaibigan, more on bicycles ang kanilang ginagamit. Means of transportation. Lalo na't hindi naman gaanong umuulan at hindi rin gaanong mainit doon sa Europa. So talagang malaya ho sila na nakapag-bike. Anumang oras, mga kabayan ko. Kapag talagang umuulan, yun lang, hindi sila nagbabike. Pero yung iba ho, nagbabike pa rin ho using kapote. Kasi nanghihinayang ho sila doon sa gasolina. Maliit hong pasahod. Tapos ikaw ay mamamasahe pa. O kaya bibili ho ng gasolina kapag ikay may sariling sasakyan. Hindi ka nga malaya. Kamakailan nga pala, namasyal si Juan dito. Mamaya, kung may number ka dyan kay Professor Nick Melesio, tawagan natin at nang makapanayam natin. Ito palang si Ambassador Marat Palo. Di pronounce it Palo ata yung Pavlov ng Russia. Pinag-usapan dito yung Russia-Ukraine conflict. Kasi ito yung isa sanhi ng pagtaas ng krudo, mga kaibigan, sa pandaigdigan na presyo. So, problema ho ito, mga kababayan ko, hindi lang ho sa Pilipinas. So, namasyal itong si Ambassador Palo kay Marcos doon sa kanyang headquarters sa Mandaluyong City, mga kabayan.
At yung pagpupulong ho ng dalawa ay tungkol ho dito sa sitwasyon ng Ukraine. Ano ho? At itong Russia. Ang napag-usapan din mga kabayan, paano na itong sitwasyon na ito? Basta ang sinasabi ho naman ho ni President-elect Marcos ay makikipagtulungan ho siya sa bansang Russia, of course. Hindi sa aspetong makikigyera. Kung paano may iaayos ho yung ekonomiya at yung pagbabaho ng crude oil, mga kabayan. So, sinasabi ho ng ating President-elect na ipagpapatuloy ho niya yung independent policy na siya ho ay makikipagtulungan sa Russian Federation. Sinabi pa nga ho niya na sinabi nitong si Palo na si Marcos na handa ang Russia na tumulong sa Pilipinas kaugnay daw ho ng mapagkukuhanan ng produktong petrolyo. So, paano kaya yun? Yun ay pag-uusapan ho yan. Kung handa, ibig sabihin, meron ka mapagkukuhanan, pero magkano naman? Magkano naman? Kasi magkakaroon ho ng shortage, mga kabayan ko, pag patuloy ho na naapektuhan ho ang mga bansa, ibang bansa, dito ho sa giyera ho ng Ukraine at ng Russia. So, ang problema ho dyan, kung meron ho tayo mapagkukuhanan ho ng crude oil, petroleum products, magkano naman kaya ho kada bariles? Patuloy ho yung pagsirit ho ng presyo ho ng langis sa mga kabayan. Mataas na ho. Talagang pahirap po ito. Dito sa atin, mga kaibigan, hanggat hindi ho bumababa yun hong presyo ng crudo, patuloy din ho tumataas ang presyo ho ng basic commodities ho natin. Magkano ang 10 pirasong kamatis ngayon, mga kabayan? Kamahal ho parang pumapatak ko, hindi ko nagkakamali, pumapatak ko na 5 piso isang butil ho, isang pirasong kamatis sa mga kabayan. Bibili ka, kung 5 piraso, mga kabayan ko, 20 pesos. 7 piraso, mga ganyan, 20 pesos, mga kaibigan. Hindi ka na po pwede magluto ngayon ng, suwang ba tawag doon? Ginisang kamatis with itlog. Kasi kailangan mo doon, more on kamatis. Wala na. Talagang pahirapan na itong buhay ho natin sa Pilipinas, mga kabayan ko. So, yun ho yung tinitignan ho natin na rason para sabihin ho natin, wala pa hong kalayaan, mga kaibigan, na tinatamasa ho ang bawat Pilipino. Mabigat ho itong kinakaharap ho natin. Babalikan po namin kayo, ha? Pagkaroon lamang po ng ilang paalaala. So, standby po kayo. Magbabalik po kami sa loob lamang po ng ilang saglit. Bakit itong, bakit nawala yung... In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Marigold Bookstore. Mga bata,
Baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sina Itay at Inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Okay, mga kabayan, si Professor Nick Melesio ay nasa line at tayo ho'y makipagbalitan mga kabayan ko tungkol ho dito sa Independence Day. Ano lang naman ito? Ano kaya ang meaning ng Independence Day para sa iyo, Professor? Good morning, Professor. Kasama ko si Rapido Ronel. Good morning, Boss Nick. Good morning, Pastor TV. Tapos na ho, pinagmasdan muna namin ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, Independence Day. Sabi ko, kung ako magbibigay ng aking opinyon sa isiniselebrang kalayaan, ay hindi ho tayo ganap na malaya. Kaya gusto ko itanong sa isang profesor na katulad mo, kung ano naman ang definition mo sa Araw ng Kalayaan na isiniselebra natin, sir. Unang-una, magandang umaga sa mga fans ng IWRR at sa iyo, Rapido Alan. Likewise, Sa ganang sa akin, ang Independence Day ay mahalaga at nakatali yan sa tinatawag na freedom o kalayaan. Ang kalayaan ay ibinigay sa ating ng Diyos. Natatandaan mo, binigyan tayo ng free will. Pumili para piliin kung ano ang nararapat sa ating kabuhayan. At ganun din ang batas ng tao, palaging nagnanasa na mabigyan ang mga miyembro ng isang bansa ng sapat na kalayaan. Sa ngayon, masasabi nating substantial ang ating kalayaan sapagkat meron pa rin tayong mga limits or parameters para bigyan ka ng kalayaan. Hindi ka pwedeng pumatay dahil may kalayaan ka, hindi ka pwedeng magdarambong sa mga ari-arian ng ibang tao. Bawal yan sa freedom. pero maraming malaya sa pandarambong. Oo, palaging hindi maalis-alis yan habang may tinatawag na nakatali sa laman ng mundo. Sa mundong ito, ang tinatawag na evil ay palaging may presensya. At yan ay parang isang gravity na palaging humihigop sa atin pababa. At ang kailangan diyan ay may katatagan para iwasan ang mga tendencies ng evil. So, bagamat sinasabi natin meron tayong kalayaan, meron ding tinatawag na yung bumabalot sa mundong ito na evil. At yan ang limitasyon ng kalayaan.
Tama. So, sa isang salita, malaya ka ba, sir? Hindi. Sa tingin ko, ang malaya sa akin ay yung aking pag-iisip at ang aking espiritu. Sapagkat bilang isang PWD, ako ay hindi malaya sa karamdaman. Aha. At yan ay nilalabanan dapat. Kaya ng kasabihan pala, Rapido, evil succeeds when good men do nothing. Kaya maski na may karamdaman tayo, yan ay ating nilalabanan. Ang isa pang bahagi ng kalayaan ay na aking tinatamasa ngayon ay meron tayong means to communicate. Napakahalaga ng iyong itinatag na IWRR. Okay, thank you. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong istasyon, Rapido, Alan, Opo. ay naipabahagi natin ang ating kaisipan sa ibang tao. At yan ay isang uri ng kalayaan. Tama ho. Tama. Wala nang po pwede sumikil pa sa atin pagdating ho sa lalabas ho natin ng ating saloobin. Tama yan, Alan. At ang unang duty ng mainstream internet channel mo ay ilabas palagi ang katotohanan. At maraming salamat at sa iyong pagbabahagi ng katotohanan ay involve mo ang ibang tao, kagaya ko, tinatawagan nyo, at ibang mga politiko na nakikibalita para sa kanilang accomplishment. Okay. Well said, sir. Pagdating ho dyan sa kalayaan ho na topic ho natin. Now, mag-shift ho tayo bilang isang environmentalist. Ano po? Kumusta ho ang monitoring ho ninyo as far as our Gulf is concerned? Napakalaking problema ang climate change. Apektado ang ating environment. Kasalukuyan sa Estados Unidos, mataas ang temperatura doon. Pumapalo ng 49 degrees. Recently, ang India pumalo ng 50 degrees sa India. Imagine mo, Alan, kung dito sa Pilipinas, dito sa Dagupan, papalo ng 50%, 50%, 50 degrees centigrade. Ang pinakamataas natin dito ay 41 degrees centigrade. Imagine kung 50 degrees centigrade ang temperatura natin dito. Kaya sabi ng International Intergovernmental Panel for Climate Change na miyembro ng United Nations Framework for Climate Change, kailangan paghandaan natin ang epektong ito. At lalampasan natin ang tinatawag na 1.5 general average increase in temperature. Imbes na 2050, mag-o-overshoot tayo by 2030. Kaya susunod yan, magkakaroon ng mga drought at mga bagyo. Tama. Ang sabi ho ninyo, minamanmanan ho ninyo itong gulpo ho natin, Lingayen Gulf. Ano ho ba ang monitoring ho ninyo dyan, sir? Dalawang bagay. Ang Lingayen Gulf ay napakahalaga para sa Pangasinan sapagkat kung sakaling magkaroon ng drought, gaya ng sinasabi ng mga eksperto sa environment, gaya ng WMO or World Meteorological Organization at ng IPCC, magkakaroon ng madalas na drought o pagtuyot. Kung nagkaroon ng pagtuyot dito sa
Central Plains, kasama na ang Pangasinan, Aha. kasama na rin ang Cagayan Valley. Ang karagatan natin, lalong-lalo na sa Lingayen Gulf, ay siyang magiging primary source of food natin. Sapagkat hindi yan basta-basta natutuyo. Kaya kailangan pag-ingatan natin ang Lingayen Gulf laban sa mapinsalang sea mining gaya ng Black Sun. black sand mining na meron nang nakakuha ng FTAA dito sa harap ng Lingayen Gulf. Aha. Pag nasira award to? Oo, ang dimension ng kanilang mining claim magmula sa Labrador hanggang sa dulo ng Pangasinan. Ganyan kalawak ang kanilang mipinahin or itredredge sa dagat. Oh, Delikado. definitely, Filipino firm po ito. Yan ang hindi natin alam. Ang registered ay Filipino firm, pero hindi natin alam. Funded by a Sino- foreigner siguro. Oo, sapagkat hindi naman tayo i-export nila yung black sand eh. Aha. Hindi naman sinasabi kung saan dadalhin. Pero alam natin na ang black sand ay kailangan ng China para patuloy silang mag-manufacture ng mga magnets. Oo, black sand. Ginagamit yan sa manufacturing ng ng magnet. Magnetite sand yan eh. Oo, magnetite. Ginagamit daw sa paggawa ho ng mga bakal-bakal ho ng mga titibay. Yun daw ho ang I don't know hindi naman ho ako expert ho diyan, pero ang sinasabi ho nila pagdating ho sa China talagang yun ho yung ginagamit nila para makapag-produce ng matitibay ho ng mga bakal, mga I-beam. Ganun ba ang niyo, sir? Research ninyo? Karamihan sa magnetite kasi mayroong pagka-magnet itong black sand. Ginagawa nilang mga magnet. Alam mo yung magnet ng mga speakers, Yes. yung mga bilog? Aha. Karamihan ginagamit yan sa magnet, manufacturing ng magnet. Kailangan din ang magnet para sa mga electric motors. At habang gumagawa, nagiging popular ang electric vehicles, kailangan nila ng magnetite. I see. Yes, Rapido Ronel. Professor, meron po akong katanungan dito kasi nasa balita ngayon na ang President-elect Ferdinand Marcos ay in-invite doon sa United Nations Climate Change sa conference sa November ng bansang Egyptian. Ano po ba ang inyong mga, as an environmentalist at that, ano po ba ang maaaring i-bring out ng ating presidente doon para maibsan naman yung epekto ng climate change dito sa Pilipinas? Alan, hindi malinaw ang Si dating ng Rapido Ronel. microphone ni Pastor. Pakiulit mo, Rapido Ronel. Mayroong United Nations Climate Change Conference sa November at ito po ay in-invite po ng Egyptian government si President-elect Ferdinand Marcos Jr. Egyptian government. Ngayon, kayo po as an environmentalist at that, ano po ba ang marapat na i-bring out ni President Ferdinand Marcos doon sa konferensyang ito para maibsan naman yung epekto ng climate change dito sa bansang Pilipinas? Professor? Professor? Professor Nick? Prof? Nawala ata si Professor. Doon sa katanungan ko. Professor Nick? Nawala si Professor Nick, mga kabayan. Yun nga, kasamang Rapido Alan ay, alam mo, yung ambassador ng Egypt ay nagkaroon ng courtesy call dito. Professor, nagkaroon daw ho ng imbitasyon, sabi ni Rapido Ronel, ang Egyptian government
sa incoming president para sa isang pagpupulong. At tinatanong ni Rapido Ronel kung ano ho ang mungkahi ho ninyo na po pwede hong i-discuss ng ating hong incoming president dun ho sa Egyptian forum na yun, Professor. Wala pa akong masyadong balita tungkol diyan sa incoming Egypt-hosted meeting. Pero ang mas mahalaga sa atin... Pag-uusapan natin ho dito ang climate change. Climate change. Kung kayo ho si Presidente Marcos, ano ho ang imumungkahi ho ninyo? Okay. Ang susunod nga palang meeting ng Global Summit on the Environment, ang mag-host ay ang Egypt, ano? Opo. Tama. Ang imumungkahi para kay Presidente Bongbong Marcos ay ma-improve ang mitigation ng mga ibinubugang usok ng coal-fired power plants. At kung ang Egypt ay makapag-susupply sa atin ng oil, pwede nating i-convert from coal to diesel-powered or oil-powered, gasoline-powered ang mga power plants natin, which is less pollutive than coal. At kailangan din natin ang oil supply para sa ating mga industriya. Sa Egypt naman, ang masasabi ko ay dapat maging maingat tayo sa ating nationally determined contribution. Yun ay dokumento ng isang bansa kung ano ang plano natin sa climate change. Kailangan pag-aralan niya. Ang isa sa mga estratehiya na iminumungkahi ng mga NGOs ay mag-shift tayo sa renewable energy. At ang renewable energy dito sa Pangasinan ay merong isang malaking investor, yung Aboitiz Group ni Rason. Okay. Sir, Mag-install siya gagawa siya ng isang planta ng solar power dito sa Aguilar. noon hong panahon ni Presidente Marcos, Ferdinand Edralin Marcos, ikinalungkot ho niya nung hindi ho natuloy yung proyektong nuclear power plant dito ho sa Bataan. Now, sa inyo hong pananaw, okay ho ba sa inyo, hindi ho ba makakaapekto sa usaping climate change kapag ito ho ay ipinagpatuloy ng anak itong ating President-elect, ang nuclear power plant sa Bataan? Any comment on that, sir? Ang nuclear power plant, ang usaping nuclear power plant, karaniwan ay itinatago ang isang malagim na kahinatnan ng pag-operate ng power plant. At ang malagim na kahinatnan niyan ay dalawang bagay. Ang waste ng isang nuclear power plant ay napaka-radioactive at iyan ay hindi sinasabi ng mga proponent kung saan mo itatapon. Kailan lamang isang miyembro ng Philippine Nuclear Science Institute ay nagmungkahi na pwede raw i-operate ang Bataan Nuclear Power Plant dahil meron na tayong pagtatapunan daw. At nakakakilabot ang mungkahi niya sapagkat iminungkahi niya na itatapon daw yung nuclear waste ng nuclear power plant ng Bataan sa Pag-asa Island. Sa Pag-asa Island na merong mga taong nakatira doon at meron ng airport. So ganyan
kabaluktot ang kaisipan ng mga taong nagmumungkahi ng nuclear power plants. Ikalawa, ang nuclear power plant sa Bataan ay malapit sa Manila Trench. Hindi hihigit ng 200 kilometers ang distansya ng Bataan Nuclear Power Plant sa guhit or earthquake fault ng Manila Trench. At ang mismong PBOX ay nagsabi na ang possible magnitude, earthquake magnitude ng Manila Trench ay about 8.2 to 8.4 magnitude. Mas malakas pa kaysa yung 1990 earthquake natin sa Dagupan na 7.4 lamang ang magnitude. Kung ang Manila Trench ay matutuloy ang pagbuka niya with a magnitude of 8.2 to 8.4 ay kayang mag-produce ng 7-meter high tsunami wave. At kung tatama yan sa Bataan Nuclear Power Plant, ay posibleng mangyayari yung nangyari sa Fukushima Power Plant. Yan ay hindi pinag-uusapan palagi at iniiwasan ng mga proponent ng nuclear power plant. So, malaking pinsala pala ang idudulot ho nito kapag nagkataon. Ano ho? Imagine mo na lang na yan ang magiging ikalawang Fukushima Power Plant accident na mangyayari sa Pilipinas. I see. Well said. Ang dami ho namin natutunan ho sa inyo at i-review ho namin ang lahat ng ito, Professor. Maraming salamat at will not be disturbing you too much, sir. Alam mo namin may lakad pa uhuwata kayo sa hospital today. Oo, salamat naman, Alan, at nabigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ang aking saloobin tungkol sa kalayaan at ang hinihingi kong kalayaan ay kalayaan mula sa climate change, laban sa climate change. Sa ngayon, yan ang pinakamalaking laban ng buong mundo. Maraming salamat sa IWR. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Magpagaling ka, sir, ha? Salamat din, Alan. Okay, God bless you. Thank you, sir. Maraming salamat, Professor Nick Milicio. Inyo pong napakinggan, mga kaibigan, si Professor Nick Melesio. Magaling ho na professor ho yun, mga kabayan. Ay may iniinda ho siya at siya ho ay nagpapagaling. Kaya medyo yung pananalita ho niya ngayon, hindi katulad ho noon na talagang continuous. Ngayon parang hinahapon ng hininga si Professor Nick Melesio. Pero ganun pa man ho, pinakikinabangan ho natin yung kanyang kaisipan, mga kaibigan, na kahit na siya ho ay meron hong iniinda. We still have 12 minutes, mga kabayan, bago sumapit po ang alas 9 ng umaga. Dito pa rin ho sa inyong palatuntunan. Kami po yung magbabalik pagkarampo ng ilang paalaala. Stand by! Rapido Alan Season. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life.
Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Rick Vilacion ni Pastor Rick Avellino. Rick Vilacion, ang palatuntunang magbubulalas sa mga tagong kaganapan. Rick Vilacion, palatuntunang maglilinaw sa mga usaping may kalabuan. Rick Vilacion, palatuntunang ukil-kil sa mga isyong napapanahon. Komentaryo at pananaw. Rick Vilacion, kaakibat ipagtugaygay sa salita ng tao at tinuran ng Diyos. Rick Vilacion ni Pastor Rick Avellino tuwing Sabado sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Rick Vilacion dito lamang sa IWRR International Web Radio Rapido. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear, at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Dagupan Tipid Computer Center, mga kaibigan, dealer ho ng brand new CCTV, laptop at computer. O pwede rin ho sila magkumpuni ng mga sirasirang aparato ho ninyo. Pumunta ho kayo dyan sa harap ng SM Dagupan. Dito lamang ho yan sa MH Del Pilar Street, Dagupan City. Hanapin ho ninyo si Miss Marivic at saka si Boss Roque para ho sa diskwento. Kaugnay naman ho sa Dagupan Power o Solar Power. Hanapin naman ho ninyo si Boss Alfred. Yan naman ho sa Dagupan Solar Power. Nasa Balingid Subdivision, Tambak District, Dagupan City. Sa mga nagnanais na magbakasyon sa Pangasinan, lalo na ho yung mga deboto ng Basilica Minor o Minor Basilica de Manaoag, o pwede kayong mag-overnight at magtampisaw dyan ho sa swimming pool ng One Alo Pyramid Resort. Ang One Alo Pyramid Resort ay nasa Barangay Lilimaan, Manaoag, Pangasinan. Kung pwede kayong humirit ng diskwento, hanapin lamang ho ninyo si Mon Leonor at si Abigail Tike. 7 minuto ho, mga kaibigan, bago sumapit po ang alas 9 ng umaga. Uy, magandang umaga kay Cristeta Tabilas, Madam Cristeta Tabilas. Siya ho yung presidente ng senior citizen sa Barangay Kasampagaan, my favorite barangay. Barangay Kasampagaan, dyan ho sa Lawak, Pangasinan. Tupig! Tupig! Sarap ng tupig talaga dyan sa Barangay Kasampagaan, sa Lawak, Pangasinan. Oy, ang Vice President ho ninyo ay si Madam Beatrice Abalos. Siya ho yung Vice President ng Senior Citizen sa Barangay Kasampagaan. Oy, nakukuha ho ba ninyo? Yun hong 1% na mandatory contribution ng gobyerno. Nagagastos ho ba ninyo ng tama ho yan? Buo ho ba na naibibigay ho? Namomonitor ho ba ninyo yung fluctuating amount na po pwede ho ninyo matanggap yearly? Barangay. 1% of the year of the 1%. barangay. Mandatory yun, di ba? Okay. Oy, Mr. Jan Abalos, kumusta po kayo? Kayo ho'y nandini pala sa, sa Lawak ngayon. Minsan ho, pasyalo kayo rito Mr. Jan Abalos. Pasyalo kayo dito sa ating studio. At nang tayo naman ho'y magkadaupang palad. Good morning kung sa inyo lahat dyan.
Tuloy-tuloy ho tayo mga kabayan. O, tingnan mo yung diniscuss ni Professor, ano? Oo nga eh. Grabe, May in nabigyan na pala deep ng, talaga ng ang permiso para mag-operate. Sino ba yun? Nabigyan ng permiso. At ang sinasabi ni Professor, yan ang ako, blackout ako dyan, ha? Yan ang Hindi yan ko ang alam. ini-expose ni board member Bonmark Mendoza. Kaya siguro mas magandang i-schedule natin kung kailan pag-usapan From natin. Lingayen, sabi niya, Yes. down to western Pangasinan, coastal areas. At yun daw ay, yun ang i-operate nila para Yes. sa black sand mining. Ako talagang zero knowledge ako. Hindi ko alam kung sino yung nabigyan. Alam naman natin na ang foreigner ay hindi po pwede mag-operate o magnegosyo rito unless na meron siyang dami. Yun ang talagang ginagawa ng mga foreign companies. Yes, kasi- Or merong kasunduan, no, bilang investor, pwede ho yan. Pero a certain percentage yung ibibigay dun sa legal na foreign firm Yes. na magtatayo rito. Katulad nung Pugo, dun sa Cagayan. Ayan, merong kulang dokumento na talagang isinasaayos sa mga kaibigan. Yan ay isa sa mga pinaka hot issue sa incoming administration ni Governor Ramon Monmongico Jr. Junior ba? The third one. Dahil yan ang ini-expose dati ni board member Bonmark Mendoza. Kasi nga, kung malakihan yan, ay talagang maapektuhan yung Lingayen Gulf. Kasi diyan kumukuha yung source of food, mga fishermen, yung fish, diyan sa Lingayen Gulf talaga kasama Rapido Alan. Siguro naman kung sino man yung nakakuha ng permiso, napag-aralan naman siguro mabuti kung Yes. paano nila i-operate na hindi makaka-apekto. Yes, kasi mag-i-issue ng EIA, Environmental Impact Assessment, yung DNR. Oo. At saka yung sa Environmental Management Bureau, sila ang may jurisdiction dyan. I-issue nila kung naman ay hindi makaka-apekto pangkalawakan dito sa kalikasan. Well, i-review yan. Yes. Mahirap naman kung hindi mo patakbuhin tapos pinahihinto mo. Pwede man. Okay lang yan. As long as kikita ang ating probinsya at hindi makaka-apekto. So, sige lang muna. Kapag nakita yung epektong hindi maganda, that will be the time na magkaroon ng cease and desist order. Yes. Parang mining industry yan eh. Tinitingnan kung gaano, ano ba ang environmental impact sa isang area. Oo. Hindi ba nagkaroon na ng mining business dyan sa Lingayen Gulf, yung black sand mining noong nakaraan? Yes. May mga nadawit ho dyan, may mga dinemanda ho dyan, na-dismiss naman ho yung kasong isinampa laban ho sa kanila. Meaning, kung na-dismiss, wala ho nakita ang ating pamahalaan na pwedeng mali doon sa operation. Marahil ganun. Kaya binigyan ho ng permiso para magpatuloy yung black sand mining. Sigurado naman yan Papasok dyan ang national government kapag nakitaan ho nila ng isang pagkakamali or epektong hindi maganda. Ganun ang mangyayari. I do hope na hindi na magpapabaya ang incoming administration national sa pamagitan ho ng ating President-elect Bongbong Marcos, mga kabayan. Ilang araw na lamang po, mga kabayan, ay uupo na po ang ating Pangulo, mga kabayan ko. Anong petsa ngayon? Petsa 14 na. 14. 14 na ho ngayon, mga kaibigan. 16 days to go. 16 days to go, mga kaibigan. Bye-bye, Duterte. At welcome, Marcos. Yun ho, sa susunod ho na buwan, mga kabayan. Asahan na lang ho natin na magiging maayos ho ang takbo ho ng administrasyong papasok. Ano ho? At nang mabago naman ho ang takbo ng ekonomiya ho natin dito sa bansang Pilipinas. Alam mo, Rapido Ronel, siguro kung hindi naman kasi po pwede na manatili tayo dun sa farming laang, agricultural. Dapat we should go forward. Balance ito Yeah. Otherwise, mag-aangkat tayo ng mga
industrial equipment. Kung hanggang sa farming lamang tayo, agricultural. Ang mangyayari dyan kasi makikipagkalakalan tayo eh. Kailangan, it should be balanced. Meron tayong agricultural at meron tayong mga industrial. Aspect. Para hindi na tayo mag-i-import ng mga gamit ho natin. Kaya naman ng Pilipinas na mag-produce ho ng mga gamit, mga kaibigan. Kaya na ho natin, matinig na ang Pilipino, mga kabayan ko, tingnan ho ninyo. May mga, di ba may mga inventor tayo, tubig ginagawang crudo ginagawang gasolina, mga kabayan ko tubig laang Marami ho tayong inventor dito. Meron nga akong nakita, tricycle, ginawang helicopter. Merong propeller, mga kabayan Ginawang yung tricycle nga, bamboo, out of bamboo Oo. Marami ho tayong matitinik na inventor, mga kaibigan, na po pwede hong makagawa ho ng bagay na binibili ho natin abroad. Armas! Merong danaw, merong sumpak. Baka dumating ho ang araw, mga kaibigan, yung basuka tubo laang na ganun Tapos tusukin mo ng sulid na bakal, mga kaibigan pwede na ho makaritang hanggang sa 1 kilometro yung bala. Hindi na ho tayo mag-aangkat ng mga high-powered cannon, mga kaibigan. Yan ang isang aspeto ng economic freedom. Kasi naman, may economic freedom nga tayo, pero kulang naman ng proteksyon ng gobyerno, which is the primary role of the government to protect the individual, yung mga kanilang gawain at saka yung mga property. Hindi na proteksyonan, katulad sana yan, yung mga inventor natin, dapat binibigyan ng ng assistance para ma-develop. Wala. Kilalanin natin sila para at least mas malaki at saka malakas yung impluwensya ng mga multinational corporation in katulad ng mga oil industry. Natin actually, ilan dyan ang nakita ko, pinabayaan ng gobyerno ho natin, ano nangyari? Hinire ng other countries, mga kabayan. Doon ho sila na mayagpag, instead of using them dito sa Pilipinas, mga kaibigan, doon ho sila na mamayagpag sa ibayong dagat. Sila ho ang nakikinabang sa talento ng ating mga kapwa Pilipino, mga kaibigan. Dapat dito, mayroon tayong suporta sa kanila para mapakinabangan ho natin. Asan na kaya yung love bug hacker? Naalala mo ba yun? Di ba taga yun? Sa Marine Law yun? Nakalimutan ko na, pero naalala ko na meron tayong love bug hacker. Baka hinire na nila. Di ba ito yung transnational corporation or multinational corporation? Hindi ba, hindi ako nagkakamali, isang American bank, yung kanyang hinak. At nasundan siya. Ang laki ho na nagagawa din ng Akalain mo nasa Pilipinas laang nasundan kung sinong may gawa ng panghahak, mga kaibigan, sa isang account ho ng bangko. At pwede mo i-transfer yung pera mo pera ng bangko dun sa account mo. Kaya lang masusundan naman talaga. Pag i-encash mo na, masusundan ka na. Masusundan yun ho, mga kabayan, instead na makulong ho yun, mga kaibigan, ang balita ko noon ho ay pinakinabangan ng Amerika. Hinire ho nila instead of bringing him or sending him into jail. Hindi ho ganun na nangyari, mga kaibigan. Bibihira ho yan, yung mga matitinik na ganyan, mga kaibigan, mga hacker. Well, we are not encouraging you to become a hacker. Ano lang ho yun? Nung unang pagkakaton ng makabagong teknolohiya, sa lumabas yun, chinalis ata yung sarili niya at kinaya ho niya na manghak, mga kaibigan. Ang galing talaga. May mga sumunod ho, pero na hacker. Pero ang kaya lang naman nilang i-hack yung mga mga password lang, mga ganon. Kunwari, gusto nilang pumasok dito sa wifi mo, pahinaan yung wifi mo, kaya nilang gawin. Pero yung ginawa ko nung lambag hacker na yun, matindi. Mga kaibigan, mag-iwan na ho kami ng isang magandang umaga.
Anyway, marami pa rin umaga na atin hong pagsasaluhan dito ho sa inyong himpilan. IWRR lamang ho, International Web Radio Rapido. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa technical side, si Kathleen Zacarias at si Lucky Pidlawan. Yes, ito po si Rapido Rodel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat mga kabayan. Ako naman ho ang inyong rapidista, Rapido Alan Season, saying thank you, mabuhay po kayo. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido.